Welcome to another episode of the Bertol podcast. So, our episode for today is very emotional. I'm so glad to finally have this conversation here on the Bertol, and I hope you guys are gonna love this episode. So, family isn't always defined by blood. Sometimes it's defined by love, choice, and the people who choose to stay. And celebration of Adoption and Alternative Childcare Week, we are talking about adoption, belonging, and the belief that every child deserves a safe, loving, and permanent family. Today, we are joined by a representative from the National Authority for Child Care and an adoptee who will share his story, helping us better understand the realities of adoption, the lives it changes, and why every child deserves a place to call home. Welcome to the show, Jennifer Pelobelo of NACC and one of their adoptees, Rico Antonio Bonilla. Welcome to the Barrett All. Thank you for so having me. much. Thank you for being here. I'm so excited to sit down with you guys and talk about this. Feeling ko magiging emotional tong episode na to. Hinahanda ko na yung sarili ko. Oh my God. Okay. First of all, do you mind telling our viewers kung ano yung ginagawa ng NACC? Ang NACC po is nabuo po siya noong 2022, the National Authority for Child Care, kung saan po ay ito po ang one-stop quasi-judicial agency na may mga programa about adoption and alternative child care. Ang NACC po, before po kasi ang adoption through courts. Yes. So judicial po siya. And then sa judicial process po medyo matagal and then mahal. Mahal po kasi ang adoption before ma-finalize. Pero ngayon po nung na-implement na po ang RA 11642 or the Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act noong 2022 ay naging administrative na po yung proseso. Wow. Meaning po, hindi na po kailangang i-file sa court yung adoption, yung mga documents, at hindi nyo na po kailangang magbayad ng placement fee or service fee sa mga lawyers. Na isa po sa reason kung bakit mahal ang adoption before. Yes. Pero ngayon po, administrative na po at yung mga dokumento po is ifa-file nyo na lang po sa NACC through RACO sa Regional Alternative Child Care Offices po. Sa buong bansa po, meron pong RACO. Wow. So we have 16 regions po na under ni NACC. So doon po magfa-file ng petition for adoption ang mga gustong mag-adopt at gustong illegalize yung adoption. So more Gano'ng on katagal yung requirements po. process niya normally? Normally po, pag na-file na po yung petition sa amin, within 9 months po, nabibigyan na ng order of adoption. As long as kompleto yung requirements at wala pong, hindi po complicated yung case nila. So yun po yung regular na time frame sa mga petitioners po natin or prospective adoptive parents. What complicates a case? Normally po, usually po may mga case kami na halimbawa, meron palang legal impediment. Ibig sabihin, kasal pa pala sa iba yung gustong mag-adopt. So mahirap nga yun. Mahirap po yun Oo. kasi kailangan Parang conjugal kasi. So Apo. kung hiwalay, medyo mahirap nga yun. Okay. Parang pag married kayo, both of you have to sign. Yes diba? po. Both of you kailangan may petition. Okay, so what qualities do you look for in prospective adoptive parents before financial capabilities? Ang kailangan po namin dito is sincerity, genuineness, tsaka yung determination at motivation to adopt. Okay. Ang iba po kasi akala nila na dapat mayaman ka pag mag-a-adapt ka. Pero ang tinitingnan po namin is yung holistic approach na dapat ang gusto mo talaga is mabigyan mo ng permanente at pagmamahal yung isang bata. Kasi po ay yung mga bata po kasi natin abandoned na sila, sinurrender at yung iba abused pa. So ang mga ang kinakailangan po nila is yung pamilyang tatanggap sa kanila. So yun po yung tinitingnan namin sa mga ina-assess po namin mga social workers, yung mga prospective adoptive parents na kung gaano sila ka-determine na bigyan ng pagmamahal, alaga at basic needs yung bata. Yes. So we have assessment tools para po makita namin po ito. Syempre makikita din yung determinasyon nila na mabigyan ng
permanenteng pamilya itong bata. Kay Rico naman. Hi, Rico. I'm Hello so po. happy that you're here. I wanna ask you, what age were you adopted? Baby pa po ako Baby eh. ka Yes po. pa. Tapos what age nila sa'yo sinabi? 29 years old po ako nun. Oh my God, a few years ago. Few years ago po. Oh my God. Tapos talagang para ako nabuhusan ng tubig nun eh. I'm sorry, do you mind if you can share the Sure. story of how it happened? Paano siya na-bring up? Na ano mo ba siya? Na discover mo or may nag-spill? Di ba normally may mga nagsasabing ibang tao? Like, walk me through what happened a few years ago. Ano po yun eh, pandemic. So lahat ng tao is stress. Yes. Then my father is a retired military personnel. So alam natin na mahilig sa sugal, sa Yes. inom, mga barkada. Nadala niya hanggang katandaan niya na. So hindi naman kami nagkulang nun na paalala sa kanya. Ganito po kasi senaryo niyan eh. Sa third floor po sila naglalaro ng mga kaibigan niya. Tapos kami nasa baba. So ang entry point po nila is sa amin talaga. Oo. Eh nababahala ako kasi nagka-COVID din ako. Yeah. And masasabi ko mahirap yung sitwasyon na magka-COVID. And ayoko mahawa yung anak ko, yung asawa ko. Si mother naman po kasi is, since sa third floor po rin sila nagkakwarto, makalola kasi si Shana, yung panganay ko. So laging bababayan si mama, maglalaro sila, ng apo niya. Eh, may tendency po na yung asymptomatic, hindi po kagad Hindi ma-discover. makikita. Yes. Yes. Eh, nung kinakatakot po namin mag-asawa. Magaling si Lord kasi masasabi ko na binigay niya sa akin yung gabing yun. Nagkaroon kami ng matinding pagsasagutan ni Papa. Gawa ng paglalaro niya. Kasi may mga iba-ibang tao na pumupunta. Which is okay lang naman sa amin eh. Kasi naiintindihan namin yung needs niya. And stressed na rin siya. Gawa ng COVID, hindi makalabas. Kaya yun, nalaman ko po yun. Sinabi sa akin na yun nga po, ampun po. Sinabi niya yun out of Out anger? of galit niya po. Oh my. Di ba sabi nga nila, huwag kang magsasalita kapag galit ka. Yes. Ang nangyari po kasi nun, aalis na sana kami ni Mrs. tsaka yung panganay ko. Sabi ko, mahiramin ko yung sasakyan, uwi na kami ng Bulacan. Doon na lang po kami. So bumaba si Papa, nagalit. Bakit mo kukunin yung sasakyan? Sabi niya. Papa, anti-carnapping. Sabi ko, bakit mo naman masasabi yan pa? Oh my God. Tapos, yun na. Nalaman ko nga na, sinabi, ampong ka naman eh. Sabi niya sa akin. Oh my God, I'm so sorry. And, it's okay po. And yun nga, para akong nabuhusan ng tubig, pumasok ako ng room kasi mainit yung tension sa labas. Tapos, nasa room ako, talagang yung hindi ko maipaliwanag. Yeah. Wala nagpaliwanag sa'yo after that? Wala. Nung siguro an hour or two, nung humipo na po yung tension, kinausap ko si mama. Bakit ganun? Ngayon ko lang nalaman. Tapos si Papa kasi umakyat din po ako sa taas. Nag-sorry ako. Sabi ko, sorry kasi hindi ko naman talaga alam. Kung alam ko lang, hindi kita masasagot. Bakit naman ganun? Kaya sabi ko po, talagang mabait si Lord na pinaalam sa akin na kung kailan may pamilya na ako. And talagang ipapaalam sa iyo yung isang bagay sa hindi mo inaasahang oras. Kaya yun. Tapos nung okay na po, sabi sa akin ni Papa, anak, gusto mo punta tayo kay Jessica Soho pa nga, sabi. Na pahanap natin yung magulang mo, sasamahan kita. Sabi ko, hindi na. Sabi ko, kayo naman po yung tumayong magulang ko eh. Kasi ever since po nung bata ako, from baby to 29 years old ko po, hindi ko po naramdaman na ampun ako eh. Walang ganun po talaga maski sa mga relatives namin. Although alam po nila, pero hindi nila sa akin sila sabi. Request ni mama kasi, yun nga, na parang nahihiya si mama kasi hindi siya magkaanak. Nagtatry naman sila, kasi nagbubuntis, tapos makukuna, malalaglag. Kaya yun po, napaka-swerte ko pa rin na thankful ako kay Lord na kahit ganun yung nangyari. Napunta ako sa maayos na magulang, pamilya. Was it explained to you or nagsorry ba sila sa'yo? At least your dad for saying it like that. Matagal na po talagang gustong sabihin ni Papa sa akin. Parang high school, parang alam daw po ako gusto niya na sabihin ka. So si Mama lang talaga kasi iniiwasan nila, iniisip nila baka magrebelde.
yung mga panahon po ng high school, college talagang pasaway din po ako. Ayun yung kinakatakot nila. Kaya sabi ko po, siguro kung maaga kong nalaman, maaaring ganun yung mangyari. Kaya sobra-sobra po akong thankful kay Lord na nung araw na yun na may pamilya na ako. Tsaka lang niya pinamulat sa akin. Yung time na nalaman mo siya, buti nga may pamilya ka na. Now I see your point kung bakit sinabi mo na buti na lang nalaman mo na may pamilya ka na. Kasi yung reaction mo is different. Correct. Parang mas iniisip mo na ngayon yung pamilya mo, yung hindi ka na, tama yung sayo mo baka magrebelde ka kung dati mo nalaman. At least ngayon yung parang, well, hindi ako pwede maging rebelde. Parang napunta ka na sa acceptance part. Yes po. Nandun ba yung wife mo at saka yung kids mo nung nangyari yun? How old are your kids? Si Shana po ngayon, 7 na po. Ah, 5 so lang siya nang may nangyari. mind Oo. na siya. May 4 may to 5 utak siya na nang siya. nangyari yun. Kaya pinapasok ni Mrs. kasi ayaw niya talagang nakakakita Yeah. ng pagsasagutan. Tapos ayaw rin niya makita na nasasaktan yung tatay. Yes. Kaya ayun po. Yun. Ano yung pumapasok sa mind mo nun? Nung after nyo na magsagutan ng dad mo, tapos napaupo ka na, tapos ina-absorb mo yung information na yun. Ano yung pumapasok sa mind mo nun? Ang dami po kaya pala parang may something na missing sa akin. Tapos tulala talaga ako nung gabing yun. Up until morning, tulala ako. Grabe. I'm sorry you had to find it out that way, but if you put it this way, yung sinabi mo kanina struck me the most kasi ang silver lining is that kahit late mo siya nalaman mo siya na may sarili ka ng pamilyang binubuo. Yes po. 'Di ba? So, iba na yung priorities Iba na mo, po. parang technically ganun, Yes 'di ba? Okay, balik tayo kay Miss Jennifer. Okay. So, what happens to children naman who never gets adopted? Yung pong mga bata na hindi na-adapt, lalo na po yung mga older children na nung na-declare sila legally available for adoption is nire-refer po namin sa mga private or government agencies for independent living. So, piniprepare po namin sila for the real world kasi nga, lalo na yung mga batang lumaki sa bahay ampunan. Yeah. So, we prepare them for real world na mag-aaral sila. May mga private agencies po tayo na nagbibigay ng independent living program. Ibig sabihin, binibigyan sila ng scholarship for college, lalo na po sa mga college. Yung iba po, nagtetesda. Ayan. So, the government po ensures na magiging productive citizen sila once na maging legal age po sila. So, hindi po namin sila binibitawan kahit hindi po sila na-adapt. Madami ba tayo ditong mga bahay ampunan? Marami ba tayo dito or limited? Dito po sa NCR, meron po tayong 28 active talaga ng child caring agencies na in partnership po with RACO NCR na talagang meron silang mga bata na inaalagaan. So, yun po yung minomonitor namin na as early as ma-process po, kasi may proseso po para sa mga bata. Hindi po basta-basta na, ito aampunin ko na to. May proseso pa po yung mga bata. Kailangan po munang ma-declare as legally available for adoption. So parang binibigyan po sila ng isang certificate na after yung case management, ma-expose lahat ng efforts para hanapin yung mga kanilang tunay na mga magulang pero wala pa rin, dun pa lang po sila mabibigyan ng CDCLA. So, yun po. Pag meron na po silang CDCLA, tsaka po sila imamatch. Imamatch sa isang prospective adoptive parents or PAPs at doon po sila, ang nagmamatch po doon yung mga child experts po namin. So, meron po kaming committee. So, after po nun, ay doon po magkakaroon ng supervised trial custody. Makikita kung napupunan ba ng PAPs yung pangangailangan ng bata. Okay, so may ganun services po kayo to help them locate their biological parents. Yes po, meron po. For you, Rico, nung nakita mo may opportunity na ganun, ayaw mo talaga siyang, did you wanna avail of it? Parang nag-50-50 ka ba? O immediately sinabi mo na, hindi ko na lang hahanapin? Nung gabi po na sinasabi ko kay Papa, sabi ni Papa yun nga, sasamahan mo. Oo, Sabi ko, hanapin hindi niya. na po. Pero, the following week, pumunta ako sa pinaka-hospital kung saan ako pinupuntahan. Nanghihingi ako ng record nung 1993 January. Pero wala na daw po. Hindi mo na siya, was that because meron kang a part of you
that wants to look for your biological parents. Yes po. Meron pa rin hanggang ngayon. Never mo naisip lapitan sila to help you? Tinanong po nila ako kung gusto kong hanapin. Pero out of respect sa parents ko, sabi ko, okay na po ako. Kung let's say, nahanap mo sila, ano yung una mong itatanong sa kanila? Bakit ganun? Bakit ako iniwan? Tapos, talagang kwento po kasi sa akin, nakahubad pa ako, yung damit ko na suot-suot hanggang ngayon ng pinakabunso ko. Talaga? Is nakikita ko. Oh my gosh. Para may memory, ano? Opo. Kaya pag nakikita ko yung sabi ko, ay ito yung damit. Sabi ko, kinikwento ni mama. Bakit di mo ko iniwan? Tapos, hindi na po sasagi sa tanong ko na gusto mo pa ba ako? Hindi na po ganun eh. Parang gusto ko lang sabihin na naintindihan kita. And napatawad na kita. You're a very understanding person. Yes po. Kasi hindi ko rin naman po alam kung ano yung pinagdaanan ng biological mother ko eh. Grabe, buti ganyan ka mag-isip. Ang lawak ng pag-iisip mo. Kasi kung minsan, di ba may mga ibang tao, normally tatanungin mo like, bakit mo ko pinamigay? May kulang ba sa akin? Am I not enough? Di ba normally yan ang itatanong? But I love that iba ang mindset mo. Ang mindset mo is hindi mo alam yung pinagdadaanan niya nung time na yon. And sometimes kasi 'di ba yung meron tayong something sa mind natin na mas maganda ba if hindi na lang natin alam ang isang bagay or aalamin natin yung isang bagay? Will it make us feel better if malalaman natin yung isang bagay na gusto nating ma-figure out, or okay na lang din na di ko na lang alam, masaya na ako sa life ko, 'di ba? If willing talaga si Lord na ipaalam sa akin, why not? I'll accept it. Pero kung talagang wala na talaga, wala na po akong magagawa. Yun na po talaga eh. Tatanggapin ko ng buo. May kapatid ka ba? Or you're an only child? Nag-iisa po ako. Oh, wow! Nag-iisa. So talagang naalagaan ka. Naalagaan ka. Na naparamdam naman talaga sa'yo yung love na deserve mo. Yes po. Growing up. Naparamdam. Alam ko na palaki ka ng maayos kasi ganyan ka mag-isip. Like yung pag-iisip mo is hindi ka close-minded. Like you think of others as well. Hindi ka self-centered. So alam ko palang the way you talk and the way you see things from a different perspective, na palaki ka talaga ng maayos. Thank you po. And as far as I can, sa akin, ng personal opinion ko, you're a great dad. Kasi yan ang mai-impart mo sa sa anak mo. Pag lumaki yung anak mo, will you share this information with your kid? Yes po. Kasi actually kaya nga po namin nilakad yung pagiging legal ng papel is magtatanong kasi sila eh, Papa, saan ka ba galing? Sino yung tunay mong mama? Darating po yan sa future na force na namin mag-asawa. Oo. Sabi ko, anak, ampon si Papa. And kahit ampon si Papa, nandiyan kayo. Yes. Oh my May gosh. bibigay ni Papa lahat. Kahit mahirap, sabi ko. Do you think may timing kung kailan mo dapat sabihin ang isang bagay? May timing sa mundo natin. Yes po, hindi mo dapat parang paano ba? Oo, kasi hindi po lahat ng bagay is talagang dapat sinasabi mo abrupt eh. Pinag-iisipan talaga yan Pinag-iisipan dapat. po. Ngayon, sa case po ng adopted parents ko, natakot po talaga sila. Which is, naiintindihan ko, maski ako kung sakaling ako yung mag-aampon, matatakot ako kasi baka mamaya isabihin ng anak ko, bakit hindi mo man lang ako hindi mo ako sinabihan, hindi ko nakita yung magulang ko. Kaya yun po talaga, kung sa makataong timing, yes, pero kung will talaga ni Lord ibigay sa'yo, kaya yung sabi ko nga po, kahit na unexpected moments ibibigay talaga Yes. Alam mo kung para sa'yo talagang isang bagay, ibibigay yan ng Diyos sa'yo kahit anong mangyari. Yes in po. whatever time. Minsan, di ba, bibigay sa'yo late in life na. Ikaw 29 years old. But para kang may start of a new life sa 29 years old. Kasi yung pagpatak mo ng 29 years old, pagpatak mo ng 30, parang kilala mo na ulit yung sarili mo. Kasi 'di ba sabi mo there's like something missing for so long. Yes po. Do you mind if I ask you kung anong missing? Why would you say something was missing? Para kasing habang lumalaki po ako, since hindi ko rin naman nararamdaman na ampon ako. Tapos lately ko na lang din nalaman. Parang nagpa-flashback yung mga memory. Kaya siguro ganito yung gusto ni Papa, ni Mama noon. Kasi nga,
yun, takot din sila na malaman na ampun ako. Tapos yung pagkatao ko, parang gusto ko lang din makakita ng kamukha ko. Yes. Kasi kung tutuusin po, marami rin mga classmate ko dati, uy, kamukha mo mama mo. Kamukha mo yung lola mo. Pero deep inside sa akin, nung nalaman ko po yun, parang gusto ko na rin makakita ng kamukha ko. Oh my God. Makamusta sila. Yes. Ano yun that's, for me, parang important din talaga yun. Iba din talaga yung kapag nakikita mo na gusto ko din ng, may connection. Yes Diba? po. Kasi kapag biological parents mo, kasi instant connection yun eh. But it doesn't mean that you cannot have the same connection with your adoptive parents. Yes Kasi it's love eh. What connects you both is love. Correct. At the end of the day. It might not be blood, but love is, for me, a different kind of connection. Because you can find love in many relationships, Yes friendships, you can find family in friendships, and even adoptive parents. So, Yes po. parang sa akin, it doesn't necessarily mean na kahit, let's say, wala ako with my biological parents, at least naramdaman ko yung love na deserve ko, na alagaan ako ng maayos, na minahal ako ng tama. Alam mo yun, yung parang mas maraming gratefulness Yes sa po. heart, 'di ba? Kaysa Yes po. sa resentment or anger, but it's there. Yes po. Hindi siya mawawala. Syempre, as an adoptee, meron kang marami kang questions. Correct. But hindi mo matatanggal sa sarili mo yung gratefulness. Yes po. Yan. Totoo yan. I love that. Okay. Kay Miss Jennifer naman. Since it's Pride Month, gusto ko lang sana itanong, can the LGBTQIA plus partners adopt also? Yes po. Pwede po. Hindi po limited ang pag-a-adapt sa mag-asawa lamang. Pwede pong mag-adapt ang single parent. Pwede rin pong mag-adapt ang member ng ating Rainbow community. Wow. As long as pag po halimbawa member ka po ng Rainbow community at may partner ka po, isa po sa inyo yung pwedeng mag-adapt. Ang So, ganda. as single petitioner po, ang isa lang yung magpapasa po ng mga requirements, pero isasama din po sa assessment yung partner nyo. No. Yun po yung hindi po namin nililimitahan ang mga mag-a-adapt. As Yes. long as kaya mong bigyan ng maayos na buhay yung bata at best interest ng bata yung ang tinitingnan mo, yun po. Hindi naman po wala pong discrimination sa pag-a-adapt. Ang ganda. At least there is some good news out there for the community sa lahat ng mga gustong mag-anak. Yes 'Di ba? There is may option para mag-anak. I love it. Yes po. Okay. Gusto ko lang itanong, meron ba mga challenges na hinaharap ang NACC? At kung meron man, ano yun? Isa na po dito is yung mga older children po natin. Kasi ang mga Pilipino po kasi, ang mga gusto po nilang age group na i-adapt nila, yung baby pa, Bata. tapos mga 1 year old to 3 years old. Mas marami po kasi tayong mga batang older children, yung mga 5 years old and above. So, yun po yung... Yun ang kailangan ng love. Opo. Kasi yun din po yung nangangailangan. Naghahanap sila ng isang permanenteng pamilya. Yun din po yung iniiwasan namin, yung multiple placement ng mga bata. Halimbawa po, nanggaling na sila sa isang bahay ampunan. Tapos may magfo-foster care sila. Tapos babalik ulit sila ng bahay ampunan. May mga ganun pong cases na gusto naming tanggalin yung multiple placement. Halimbawa, kung nanggaling sila sa foster care, foster family, is diretso pag naayos na po yung papers nila at may tumanggap sa mga older children is mabigyan po sila ng isang permanent family na hindi na po sila alisin doon, na hindi sila magwo-worry na ay baka isauli ako, baka i-pull out ako, ganyan. Na nandito na talaga, ito na yung permanent family mo. May permanent love nang ibibigay sa'yo. So yun din po na sana may mag-adapt din ng mga older children natin. Kasi sila po, ang misconceptions din po kasi sa kanila is pag older ka na, may behavior ka na. So kasi po, kailangan din po nating lawakan yung pag-iisip natin na itong mga bata na to, galing sila sa abusive community, na may trauma silang dala-dala, na nangangailangan lang sila ng may magmamahal sa kanila. Na uunawain sila na gusto nila na tanggapin sila. Tapos mararamdaman po nila yun kung nandun sila sa isang pamilya. Kasi ma-develop po
ang holistic development ng bata pag nasa isang pamilya. Kasi naniniwala po kami na dapat ang bata nasa isang pamilya. Wala po sa bahay ampunan, Yes. wala po sa temporary shelter, nasa isang pamilya po. So yun po yung ina-advocate talaga namin. Sobrang bigat ng heart ko right now. Naiiyak ako sa sinasabi mo kasi may 6-year-old ako. Nai-imagine ko lang yung feeling ng bata na papalipat-lipat siya ng bahay kasi yun yung age na kailangan nila ng guidance eh. Yun yung age na kailangan nila ng love, ng support, ng continuous affirmation. Yes po. Naiiyak ako kasi may 6-year-old ako. So parang nilalagay ko yung mind sa 6-year-old na lost. So parang, Diyos ko Lord, bakit ang bigat nitong episode na to? Nakakaloka. Okay. Whew. I need to get my act together. I didn't know na madadala ako ng malala. But I love what you said. Siguro pananawagan na din for better understanding Yes po. sa mga bata. Kasi ito yung mas kailangan nila kayo. Ang newborns, kailangan alagaan mo sila. Of course. Kasi Yes, life or death yan eh. But ang 5-year-old, 6-year-old, isipin nyo yung older kids na they lack love. They lack that love. They seek for their mother's love or the father's love. Like, habang nagsasalita ka, naaalala ko yung anak ko, Diyos ko. Naaalala ko yung anak ko na parang hindi ko ma-imagine. What if si Millie yun? Alam mo yun? What if yung anak ko yun tapos may ano siya, bata pa lang siya, may identity crisis na siya. Diyos ko, Lord. Yes po. Mag-adapt kaya ako. Sabi ko na eh. Katapos ito, mapapa-adapt ako eh. Lalo na po sa mga child caring agencies, sa mga bahay ampunan. Pag pumunta po kayo doon, lahat po ng bata, yayakap sa'yo. Saan ba yan? Marami po tayong mga bahay ampunan dito Saan sa ba yan? NCR. Pupunta talaga ako dyan. Kasi yun nga po, pag may bisita sila, maglalapitan po yan sila sa inyo, idayakap sa inyo, sabi niya, meron po nga po isang bata pag nagmo-monitoring visit kami, nagsasabi, iuwi mo na ba ako? Yung mga ganyan po sila sa mga bisita nila. Kasi nga po, they seek attention, they seek love. My Yun po God. yung mga bata. Di ko alam paano ko itatawid tong episode na to na hindi ako umiiyak. Okay. Ano yung mga... Siyempre yung mga bata na nasa loob ng bahay ampunan, paano siya, do you offer mga education? Like, nag-aaral ba sila sa loob ng Yes bahay po. ampunan? May mga activities din ba sila? Yes po. Like, what do you offer for the kids? Ako po kasi, nanggaling po ako before po ako ma-NACC, nanggaling po ako sa bahay ampunan. Doon po ako nagtrabaho. Unang trabaho ko po doon sa isang bahay ampunan, child caring agency. And then yung mga bata po namin doon is, may daily lives din po, daily routines. And then binibigyan din po sila ng ng educational. Sila nga po pa rin sila yung mga madre, ine-ensure nila na sa private school nag-aaral yung mga bata kasi for their security na din. Yes. Hatid sundo sila. Yun nga po. Tapos ay may mga activities, lalo na yung mga babies, every week po may pediatrician na Wow. nag-check sa mga bata. Tapos may psychologist din for the older children. And then, kapag yung bata may special needs, meron po yung occupational therapy. Wow. So, ine-ensure po talaga ng mga bahay ampunan, ng mga child caring agencies natin, na kahit wala sila sa pamilya, nabibigyan yung Alaga sila. holistic intervention. Pero yun nga po, ina-advocate din po namin na mas mabibigay mo yung undivided attention sa isang bata kung meron siyang nanay, meron siyang tatay, Yes. or kung may mga kapatid siya na hindi siya makikiagaw ng attention sa ibang bata. Kasi po sa bahay ampunan, yung isang house parent, marami po siyang batang inaalagaan. So, hindi po full attention yung naibibigay. Walang one-on-one care. Unlike sa isang pamilya na na one-on-one care na ang binibigay. Kaya aside from adoption po, meron din po kaming programa sa NACC. Ito naman po yung foster care. Yes. Sa foster care naman po, pansamantalang pamilya. Kasi po, at least dito sa foster care is meron kang nanay, meron kang tatay, meron kang ring mga kapatid, nasa iyo yung atensyon. Yeah. Binibigay din po na kahit pansamantala ka lang nasa pamilya habang inaasikaso yung permanent placement mo, is nabibigay yung buong attention sa'yo. Nabibigay yung pansamantalang pagmamahal. Pero masakit din yun, no? Kasi alam mong babalik ka din eh. For me, Opo. parang foster care is a beautiful thing, but ang sakit kasi yung na-experience mo na yung love na inaasam mo, tapos aalis ka ulit. Alam mo yun, yung lilipat ka na naman. Yun yung for me masakit na part. Opo. But
ako takot ako, gusto ko mag-foster care. Isa, alam mo, matagal ko na yan naisip. Gusto ko mag-foster care. Pero kasi kilala ko yung sarili ko. Mabilis ako talaga ma-attach. Alam mo yun? Yung, meron kang part sa sarili mo na baka hindi ako makakommit kasi may dalawa na akong anak. Pero parang hindi ko ata kakayanin na i-let go. Parang, alam mo yun? Kasi parang, i-introduce mo siya sa pamilya mo eh. Gagawin mo siyang parte ng pamilya mo for such time. Para ibalik, parang hindi kaya ng kaluluwa kong gawin yun. But I really commend a lot of people who do it because you guys are heroes. You have no Yes idea po. how much these kids need your love and your guidance. And I pray for the day that meron akong courage. willpower talaga. Kasi baka madami ako ma-adopt. Kilala ko yung sarili ko, baka maging Angelina Jolie ako bukas. Ang dami ko ng anak bigla. Oh my gosh. Okay. Anyway, this is a question for both of you. What do people often say about adoption that they think is harmless but can actually be hurtful? Yung iba po kasi, sinasabi nila kapag nag-adapt ka is, yun nga, hindi ka makabuo ng bata. Pag nag-adapt ka is, tapos malalaman nung inampon mo na ampon siya, matatakot. Masakit po talaga malaman as sa perspective ko po. Kasi adopted ako eh. Masakit malaman, pero masarap din tanggapin. Tsaka, hindi naman po porkit ampon ka is ampon ka lang. Hindi. Talagang blessed ka kasi sa milyon na bata, nag-iisa ka. Pinili ka sa araw-araw. Sabi nga ng kanta ni Ben and Ben, di ba? Tama. Pipiliin ka sa araw-araw. Tsaka just to add po doon sa sinabi nyo kanina, not all heroes wear capes. Yes. Hindi natin nalalaman. Yung magulang ko po talaga nung bata ako, since sundalo si Papa, sabi ko magsusundalo rin ako. In sense na makakatulong sa bayan. Pero yun, nung dumaan yung panahon, na ganun nga. Pero kahit papano po, wag po sanang matakot, tsaka wag nyo sasabihin lang. Yes. Kasi katangi-tangi ka eh. Unique ka. Kumbaga sa isang bagay, hindi ka yung binili. Binuo ka. Binuo ka in many, many ways. In many ways. In many ways, binuo ka. May pagkukulang but in a sense, buo ka pa rin. Correct po. Correct. Kaya yun sana, huwag silang matatakot na mag-ampon, mag-adapt. Kasi hindi naman po, ang masama, yung mag-a-adapt ka ng illegal process. Yes. Meron na po tayong government agency like NACC, RACO na tutulong sa inyo without, sa akin nga po, ang cost lang po is yung pinaserox lang yung mga documents eh. Oh. Stamp lang po. Yun lang po ginastos na as in talagang wala kami nilabas na papel sa abogado. I love that it's easier now to do this. Because I know that ang laki ng struggle before. So at least ngayon, mas maraming chance na mabigyan ng pamilya and homes yung mga mga walang magulang. Opo. 'Di ba? How about you? Ano naman yung mo? What do you think? What people often say about adoption that they think is harmless but it's hurtful? Kasi po, ang adoption po is a beautiful journey talaga siya. So, ang iba po kasi mga adoptive parents o yung mga gustong mag-adopt, natatakot po sila kasi baka later on is bawiin ng mga magulang. Tapos natatakot din sila kasi baka later on magrebelde, may behavior yung bata. Pero po kasi sa adoption po, lalo na kung sa legal process, kasi po nandito na po si NACC, may legal na proseso na po para i-adopt yung bata. I-assist po kayo all the way. So, sasamahan kayo sa journey nyo hanggang, parang din po kasi pinag-prepare din po kay God kung sino yung mamamatch na bata sa inyo. So, hindi lang po basta-basta pipiliin mo. So, Tama. iminamatch po sa inyo yung bata. So, wag din po tayong matakot na na yung bata paglaki is mag-misbehave. Kasi po,
ang mga bata pag lumaki po sa tahanang may pagmamahal, may security, may assurance, ang mga bata po lalaki po yan na puno rin ng pagmamahal, puno rin ng assurance, puno rin ng security and safety, na yun din po yung isa sa proseso. At yung iba po na adoptive parents na natatakot na bawiin ng mga magulang. Ayun nga yung tatanong ko eh. Opo. Ano yung protection sa kanila? Sa mga adoptive parents, kapag kunyari, di ba, may narinig na tayo ng mga news sa ganyan, yung sobrang yumaman na mga na-adopt, naging famous, tapos biglang all of a sudden, yung mga biological parents nagsisibalikan. Yes. Like, Opo. ano yung protection sa mga adoptive parents? Sa adoptive parents po kasi usually, lalo na sa mga regular process natin, hindi po nila alam kung sino yung tunay na mga magulang Yeah. talaga. So yung mga bata po, before po sila maproseso sa adoption, talagang ine-expose lahat ng efforts na talagang kung itong magulang na to, sinurrender niya yung anak niya for adoption, binibigyan po yan ng counseling ng gobyerno. Binibigyan ng mga sustainable livelihood kung kahirapan yung isa sa mga reason, hanggang sa naibigay mo na lahat pero firm pa rin sa decision na isurrender yung bata. Doon na po na-terminate. Nagpeperma po sila ng deed of voluntary commitment. Oh. So, may legal na dokumento na nagsasabi na you terminated your parental authority over the child. So, Okay. ang meron na pong authority over the child is the state, the government. So, yung bata po, once na nabigyan ng CDCLAA or yung certification declaring a child legally available for adoption, terminated na po yung parental authority over the child. So, from that po, hindi pa siya na-adopt ng kanyang mga adoptive parents. Wala Yung nang bata, habol. wala na pong habol. Wala na My pong habol. gosh. Kaya safe din po yung mga adoptive parents na baka bawiin. Yes. Wala na po yun. Kasi from that time na meron na pong CDCLAA yung bata, terminated na po yung parental authority ng biological parents. Okay. At least that's made clear kung yun man yung concern kung bakit sila takot mag-adopt. Yes po. Yes po. Okay. So, my question is for the both of you. What does family mean to you now? Ikaw muna. Ano ang meaning ng family sa'yo ngayon since may sarili ka ng pamilya? Paano ba? Ultimate friendship. Hindi dahil anak mo is anak mo. Hindi, kaibigan mo yan eh. Hindi dahil asawa mo. Kaibigan mo, makakasama mo habang buhay. Family is everything. Yun nga, wonderful journey. Nandyan yung mga struggles nyo. And at the end of the day, you work as a team to solve those struggles. Kami ng wife ko, naniniwala kami na you are loved because He first loves us. Yes. So, kung ano yung may bibigay mo sa anak mo, sa asawa mo, sa pamilya mo, o sa partner mo, kung ano yung may ibibigay mo, mahirap man yan, you gave it all with love. Yeah. So, yun, ang family is everything talaga. Struggles, hindi lang lahat palaging masaya. Parte yun. Correct. Hindi lahat laging masaya, hindi laging sa 1 to 10, nasa 10 ka. Minsan bababa ka ng 2, bababa ka ng 1, minsan wala pa. Pero at the end of the day, yung sa paniniwala namin, sana ganun din yung paniniwala ng iba, na mahal ka kasi pinili ka araw-araw. Mahal ka kasi una tayong minahal. Yeah. And love is not something na pwede mong ipagdamot. No. You do everything with love talaga. Yeah. Agree. 100%. Yes po. Sa'yo, Miss Jennifer, like, I just wanna ask you though, gusto ko ibahin yung question for you. What made you want to take this job? Because this is a heavy job, ha? Like, ako nga tong tinatanong lang kita ng question, naiiyak na ako eh. Like, what made you want to take this job? Kasi parang, it takes a toll on you, I suppose, na nauuwi mo minsan yung mga stories na, naririnig mo, pag nakakausap mo yung mga bata or nakikita mo yung mga bata. Like, bakit mo to patuloy na ginagawa? As a social worker po kasi ako, so sa profession po namin talagang pagtulong po yung number 1 na passion po talaga namin. So dito po kasi sa bawat bata pong nabibigyan namin ng order of adoption, sa bawat batang nabibigyan namin ng new birth certificate, tinutulungan, it's a rewarding feeling po na nagsasabi na itong bata na to na
proseso namin, nabigyan namin ng isang pamilya. At wala pong kahit anong salary grade ang makakapagsabi. Makakatanggal dun sa'yo. Makakatanggal ng pag-thank you nila. Kasi po yung mga bata po na yun, lalo na po ako na nagtrabaho po ako sa isang bahay ampunan, tapos nandito na po ako sa government, na mga bata, umaano po yan, pag nagri-ring po sila ng bell, may bell of joy po kasi kami. Naranasan din po yan ni Sir Yes Rico. po. Ayan po, nag-bring po sila ng Bell of Joy. So, lahat po kami sa NACC, sa RACO, tumitigil po kami kahit anong ginagawa namin, titigil kami. Para lang po pumalakpak. Kasi this is the rewarding moment na may isang batang masaya, may It's a isang new batang life. permanent. Yes po. Na hindi lang po siya basta parang buhay to ng bata. Hindi siya yung lalaki sa lansangan, kundi lalaki siya sa kanyang pamilya, na magiging productive citizen siya ng community. And then, as a social worker po, na it's a rewarding moment na merong isang bata na meron ng isang permanent love Yes. na mabibigay. Kasi po naniniwala Hindi na siya kami lost. love Diba? makes a family po talaga. Kasi love begins at home. Yes. Diba? Yung pinaka-first experience mo ng unconditional love sa loob ng bahay yan. And then you find love pag tanda mo sa friendship, sa job, sa craft, sa passion, sa partner. Pero ang unang feeling ng unconditional love, sa bahay mo yun nararamdaman. Yes. So, I love that you said that kapag nakakapagbigay kayo ng panibagong buhay sa mga na-adopt na bata, para din kayong walang ibang makakatanggal ng feeling na yun sa Ng inyo. ibang saya. There's a sense of fulfillment and happiness na parang ito ginagawa ko to. It's not compared to what you're doing, but this is the only platform where I feel fulfilled every time I go home. Because I get to share conversations about like this. I get to help people go through what they're going through, or if they are, let's say, if they watch this episode, the feeling of belonging, of fulfillment sa lahat ng mga na-adopt. 'Di ba? So parang may certain level talaga sa trabaho natin na kapag gusto mo yung ginagawa mo, it's worth more than your salary. Hindi talaga kapantay. Yes po. Parang yung salary mo parang nagiging bonus na lang. Yung joy, yung help, yung inspiration, yung passion na napuput out mo sa mundo, it's worth more than anything talaga. So, I love that you said that. Thank you so much. Okay. So, ito naman for modern families. Sa tanong ko lang to sa'yo para lang maano natin lahat about adoption. Can a single parent provide the same loving home as a traditional two-parent household? So, kailangan siya hindi kasal, di ba? Kung Opo. single parent, she has to be single. Yes po. Or he or she has to be single para maka-adopt. Yes. Tama? Okay. That's clear, one. And then two, what makes a successful adoptive family? Ayan. Successful adoptive family po, yung pong mga experiences po namin, once may new birth certificate na nakapangalan po yung bata sa under the name of the adoptive parents, yun po yung lagi nilang sinasabi na ito na yung final. Ito na yung final journey. And then, syempre nga po, yung bata, nabigyan. Yun po yung lagi namin sinasabi na ang mga na witness po namin, testimony po ng mga adoptive parents namin, lagi nilang sinasabi na yung bata hindi swerte. Sila yung swerte. Sila yung swerte. Kasi yung bata yung nagbibigay ng joy sa pamilya nila. Lalo na po pag mga single parent. Marami po kaming single parent na nabibigyan ng joy yung bahay nila na dati tahimik. Yes. Ngayon, maingay na kasi may bata na. And then, lagi po nilang sinasabi na yung mga bata na to is nagbibigay inspirasyon sa mga magulang na magsumikap, na merong batang kailangan nilang bigyan ng maayos na buhay. So, nagbibigay din po ito ng motibasyon. So, ito po yung sinasabi natin mga successful adoptive parents na they have another reason to live po. Yun po yung isa sa aming mga cases sa adoption. Yes. Miss Jennifer, what would you say to couples or individuals who have considered adoption but are still hesitant? Yun nga po, hindi po, wag po silang mag-alinlangan na mag-adapt kasi po,
may isang batang, malay nyo nila, na may isang batang nakalaan para sa kanila. Kasi naghihintay lang po ang mga bata na merong isang adoptive parents na pipili sa na mamamatch sa kanila. Merong isang bata na gustong magkaroon ng mama, papa. Tapos may isang bata rin po na naghihintay na may mag-uuwi sa kanila. Kasi nga po, yun din po yung ina-advocate namin na sana po yung mga adoptive parents natin, piliin din po natin yung mga older children. Yes. Lalo na rin po yung iba po na may special needs kasi sila po yung nangangailangan. Na sa bawat libong bata na nangangailangan ng pamilya na naghihintay lamang is yung mga adoptive parents po na hesitant pa is nagbibigay po kayo ng ng inyong puso sa mga bata kasi mabibigyan po sila ng isang permanente at legal na pagmamahal Yes. na hindi sila iuuwi, na hindi sila tatanggihan. Ito, curious lang ako. Do you think, can a child heal by being loved? By simply being loved? Like, kahit hindi mo biological parents? Would you say that you've been healed after finding out that? I am healed. Kumpara sa bahay, yung foundation ko nagkaroon na ng bubong. Hindi lang basta Wow. bubong, matibay na bubong. That's powerful. And sa akin kasi, kagaya ng sinasabi ni Miss Jen kanina na may mga bata talaga na 5, 6, 7. Crucial years yan eh. Kasi diyan mo na Yes. talaga madedetermine kung ano yung kalalakihan ng bata. Tama. And nasa environment mo, gusto mo ba na, sige, kinuha mo or sarili mong anak, tapos lalaki yan na hindi niya nararamdaman na mahal siya. Hahanap yan ng pagmamahal sa iba. Makikita niya sa mga kaibigan niya. Hindi naman natin masasabi lahat ng kaibigan is mabait. Yeah. Maaaring mapariwara yung buhay niya. At the same time, kung mapupunta siya sa mga kaibigan na talagang mababait, mag-guide din niya yung family niya. So, talagang crucial yung 5 years old and above para sa talaga, sa bata. Yes. So, tama. para mahil yung inner child mo, kailangan doon pa lang sa age na yun, ramdam mo talaga. Kasi Yeah. ang pag-iisip po ng bata based sa na-research namin ni Mrs. Kapag 5, nakakatanda na yan eh. Tama. May memories ka na, no? Yes, and yung sa akin po, 5 years old ako, naalala ko pa yung t-shirt na gusto ko. Ako din. Ako din. Yung anak ko, alam ko na eh. Kasi may feelings na siya eh. Yes. Diba? She has big feelings already for her age. And my child has autism. So, she has bigger feelings. Yes. So, what I mean is that heightened lahat ng emosyon nung 6-year-old ko. So, imagine the kids who feel displaced and kids who feel like hindi sila loved. Or, ba't sila meron, ako wala? Like, Yes. these are valid questions, ah. These Yes are po. valid questions a kid normally would ask. At this age, sa pagka-advance ng times ngayon, matatalino na sila magtanong, Yes. 'di ba? So it's for me talaga very crucial tong age na to. Kaya if you have the opportunity or you want to adopt, you might also want to consider nga taking in children who need guidance the most, who need you the most. Yes. 'Di ba? Okay. Imagine there's one child listening to this episode today, Miss Jennifer, who is still waiting for a family. What do you want that child to hear? You are loved. So, you are loved, you are being taken care of while waiting for the permanent family na magbibigay sa'yo ng permanent love. You are being loved by the family na nandyan sa'yo ngayon, tulad ng mga house parents, ng foster parents. So, while waiting for the permanent love, you are being loved, you are being secured, you are safe. Yun po yung message ko sa mga batang waiting ng kanilang adoptive parents. How about you, Rico? What's your message to them? Kung palagay mo nalulungkot ka, kung palagay mong natatakot ka, you pray kasi everything happens for a reason eh. Huwag ka matatakot, huwag mo sasabihin na hindi naman ako pinili eh. May pipili sa'yo. It's just that His timing is very perfect talaga. May pipili sa'yo unexpectedly. Malay mo, pagising mo kinabukasan,
Big blessing is awaiting for you. Kung palagay mo na tatakot ka, na baka wala, you're wrong. Your feelings are valid, but you're wrong. Mahal ka. You are loved, hindi dahil hindi mo kadugo. Mahal ka kasi gusto nilang mahalin ka. Kaya stay strong. You always pray. Nothing is more powerful than a prayer. Like, Lord, be with me at the times like this. Love tayo. Love talaga. Mahal tayo. Hindi tayo pwedeng, hindi niya tayo pinapabayaan. Hindi lang natin nakikita sa ngayon. Kaya yun, stay strong talaga. What part of your story are you most proud of? Yung ito po, nakakapag-share din ako. Kasi napapansin ko na marami rin pong kagaya ng senaryo kung case ko na natatakot pa rin sila hanggang ngayon. Which is, ako nung unang interview ko with Miss Isa, di ba? Natatakot din po ako. Sabi ko, paano pag napanood to ng mga kaibigan ko? Paano pag napanood to ng mga kamag-anak ko? Paano pag napanood to ng magulang ko? Anong masasabi nila? Pero, amazing talaga kasi out of takot ko. Kanina kinakausap ko si Sir kanina, Sir, kinakabahan ako. Sabi ko, nakabahan ako, parang live to eh. Parang marami makakapanood. Pero mas na-overcome ko po yung nakakapag-share ako ng story ko and hindi ko po ikakahiya na ampun ako. Yun po talaga. And I feel that we could also tell them that their story matters. Your journey matters. Yes. You matter. Every person has its own story talaga. Yung journey mo na yan, kahit sa nagsimula yung story mo, no matter how bad it is, that does not define you. Correct. Para sa akin, there will come a time that it will be a testimony. Your life itself is a testimony. Yes. Diba? It may not be today, it may not be tomorrow. But for me, the Lord is grateful and the Lord does never disappoints. There will come a time that you will find the perfect family, and when you do, ma-realize mo kung bakit ka pinaghintay. 'Di ba? Kung bakit mo kinailangan mag-antay. Yes po. Timing, hindi talaga natin timing eh. Timing talaga ni God at the end of the day, 'di ba? Okay, before we end this episode, do you want to say a message to your parents, to your adoptive parents? Sige po. Mama, Papa, salamat na bukod sa pagmamahal na binigay nyo sa akin, kahit naging hindi maganda yung start ko, naging pasaway ako ng bata, pinipili nyo pa rin ako sa araw-araw. Pinagpipray nyo ako. Kahit ngayong matanda na ako, nakasuporta pa rin kayo. Sa anak ko, sa apo nyo, sa asawa ko. Salamat kasi kahit hindi naging ganun, kulang na lang talaga, iniluwal ako ni mama eh. Kulang na lang talaga sinasabi mo palagi na ikaw ang naglabas sa akin sa mundon to. Salamat kasi hindi ko naramdaman na iba ako. Salamat kasi kahit ganun yung nangyari, pinaranas nyo sa akin na mahal niyo talaga ako at unconditional yun. Salamat talaga. Ang gusto ko talagang pasalamatan, Miss Dani, si Lord. Yes. Kasi kahit ganito yung naging sitwasyon, it turned out to be na nandito ako, nakakapag-share na experience ko. I have the courage to share para ma-motivate din yung ibang ampon. Kagaya ng senaryo ko na may mga magulang din na natatakot pa up until now kasi hanggang 2029 na lang talaga, no? Yes po. What do you mean? Yung case po kasi ni Sir Rico is simulated birth record yung kanya. So, may window of implementation lang po siya. So, from March 19, 2019 or yung RA 11222 po, na-implement po kasi siya is March 29, 2019. So, may 10-year period lang po siya na March 29, 2029. So, dun lang po pwedeng mag-file ng petition. Kasi yan po yung mga, sa case po ni Sir Rico, yung kanya po kasi is dinerecho pinangalan sa kanyang adoptive parents yung kanyang birth certificate, which is falsification of public documents po yun. So dito po sa batas na to, yung in-avail ni na Sir Rico, yung RA 11222 is tinatama yung pagkakamaling ginawa. So aside from the
ililegally adopt ka na, kasi yun po yung misconception ng iba na porket pinangalan mo na sa'yo, Adopted adopted ka na. na. Oh. Hindi pa po yun. So, illegal adoption po yun. So, dito po, nililegalize natin yung adoption na ine-establish din natin yung kanilang tunay na pagkakakilanlan. So, sa tunay na pagkakakilanlan po, tapos ay itatama po yung pagkakamali and then malilegally adopt po siya. So, meron siya hanggang 2029 Yes to po. do that. Are you in the process of doing that? I'm already a graduate po. Oh, wow! Nakuha ko na- Congratulations! After few years, nakuha ko na yung birth certificate. Okay, so sa lahat pala, pwede din tong pananawagan na Yes po. parang may I-avail. 10-year period. Yes po. Okay. I-avail po nila yung benefits nitong RA 11222 or yung Simulated Birth Rectification Act kasi po ay may amnesty po ito. Ibig sabihin, pwede kayong ma-exempt sa criminal, civil, and administrative liability. No. Kasi po, nag-falsify po kayo ng public documents, ng birth certificate, ibig sabihin may karampatang parusa. Pero dahil po i-avail nyo itong RA 11222, is mabibigyan kayo ng amnestiya. Yes. Na Maganda yan may kasi baka takot lang sila eh. Opo. Di ba? So at least this is your way of telling them that there is a way. Yes po. Na Okay. itama yung pagkakamali. Yes. Na i-secure po yung yung future. And then yung may secure yung future nila na kasi po pag simulated birth certificate ang meron ka, pwede po yung i-cancel ng sino man na nakakaalam. Wow. So, mawawalan siya ng identity. So, dito po sa RA 11222, sinisecure yung kanilang identity, sinisecure yung kanilang adoption. So, Wow. yun po yung kailangang i-avail ng mga nag-simulate po ng birth certificate. Saan po sila pupunta para gawin yun? Sa amin po sa RACO NCR, sa Regional Alternative Childcare Office, NCR. Pwede rin po sa central office namin, sa NACC, sa National Authority for Childcare, para mabigyan po namin sila ng adoption forum. Okay. Yun po yung una nilang gagawin. Okay, perfect. Thank you so much for Yes that po. information. Very informative kasi at least maraming mga misconceptions about adoption ang natugon natin today. Yes po. Na this might be a life-changing episode for a lot of people that's going to see this. Baka maraming mali na matama at maraming bata na mabigyan ng bahay. Thank you so much for your time. It's a pleasure to meet you. Thank you for sharing your story. Thank you And po. thank you for coming here and educating us about adoption. There are a lot of things pala talaga na one, ang daming misconceptions and ang dami pa pala nating hindi alam. Yes po. Yes. So thank you so much. Thank you so Ayan. much po. I hope you guys enjoyed this episode and we will see you on the next one. Bye. Catch the new episodes of the Bertol podcast every Monday and Thursday on Spotify and every Tuesday and Friday on our YouTube channel.